Pindot mo na yung movie screen. So, lalabas na yung camera, di ba? Pwede mo lang siyang ihiga, kaya magiging ganyan siya. Pahiga, hindi patayo. Kasi siyempre, gagawa nga tayo ng pelikula, di ba? So, alam nga naman nakatayo, di ba? Ewan ko sa'yo. Di ba? Siyempre, pahiga yan. So, ganyan guys, oh. Lagyan mo lang ng tugtog yan, mukhang pelikula na yan. Try natin, ah. Di ba guys? Ano, natouch ba kayo? So yun guys, di ba? Ang layo na nilakad ko, baha po. Ba, ganito ang buhay? No, 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 no. Check the mic and make sure it sound right, boy. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Gusto na mga idol, dito ako ngayon sa SM. Ano na ako, pauwi na ako kasi pang-vlog na cellphone. Kasi yung nabili ko ay kulang talaga sa storage guys, hindi ako makapag-edit. So, etong cellphone na gamit ko ngayon ay yun mismong binili ko mga idol. At try natin i-review to mga idol. Sige, wait lang mga idol. Pinatay ko muna mga idol kasi may guardia. Magpapawalan akong mag-video. Yun nga, pauwi na ako mga idol. Bumili ako rito sa SM ng bagong cellphone na pang-vlog mga idol. Kaya balik na ako sa bahay ng lolo ko mga idol. Papalabas na ako ng SM. Alam nyo ba kung magkano ko binili ng cellphone? Hindi naman masyadong mahal, hindi rin masyadong mura. Mga 12K mga idol. So yun guys, nakababa na tayo ng bus. Pauwi na tayo sa bahay ng lolo ko guys. Pero hindi ako doon nakatira mga idol ha. Sa Valenzuela ako nakatira. Nandito tayo ngayon sa Quezon City mga idol. So guys, nandito ako ngayon sa terrace guys. Terrace ba to no? Oh. Hindi alam. So, dungaw tayo guys. Dungaw tayo. Yan. Para naman makita nyo kung anong itsura ng lugar ko dito. So, dudungaw tayo, dudungaw. Yan. So guys, alam nyo kasi, tumiri ako dito ng siguro mga 9 months, no? Oo. Yun. Di ba nga dati sumasama ako guys sa mga shooting ng mga komersyal dahil pinasok ako ng auntie ko. Isa siyang production manager guys sa mga gumagawa ng mga nagsushooting sila ng mga commercial sa TV, ganyan. So shoutout nga pala kay Auntie Leonor guys. Auntie, kumusta ka na dyan?
Tapos siyempre, ito yung lolo ko guys. Hello! Oh, kumusta kayong lahat dyan? You know? Nandito kami ngayon. Ano guys? No, di ba? Pareho kaming pogi, di ba? Lo, shoutout ka kay kay Lola dyan sa Amerika. Hi, sweetheart! Kumusta? Tulog ka na o gising ka pa ngayon? Kasama mo si Roland at sila Sam, si Janet, si Zoe, saka si Sian. Mga poging mga apo natin. Kandaba. Ngayon, yung mga taga-Kandaba, nanano kayo. Kaya kayo ngayon manalbe. Kaya kaming video, mag-artista ta na ngayon Guys, Tio Roland, shoutout sa inyo. Sila Auntie Flor ay tulog na. Tulog na yata. Si Dustin nasa baba. Dati, liit-liit pa lang ni Dustin yun. Laki na. Maya-maya lang ay, uwi na siguro ako. Time check natin guys ay 53 9:53 PM. Kung meron kang lolo na ganito kabait, mapapasabi ka na lang na sana all. Nagulat lang talaga ako guys dahil alam ko na nabanggit ng mama ko sa kanya, tapos siya na nag-offer sa akin guys, buruin mo yun. Punta daw ako dito, binigyan tayo guys ng pambili ng mga gamit natin sa pagbablog kasi nga di ba nasira yung isang cellphone ko. Yung isang cellphone na nabili ko sa auntie ko ay di kaya ng storage, 32 gig lang guys. So sa mga gusto mag-vlog dyan, kailangan nyo talaga yung 64 gig pwede na rin siguro, pero maaring kulangin pa. So nabili natin cellphone ay meron, so malaking storage nito guys, hindi ko na kailangan ng memory card. Gusto mag-vlog, di ba sabi ko naman sa inyo, cellphone lang pwede yan mga idol, di ba? Cellphone lang ang gamit ko pero na-monetize ako mga idol, di ba? So yun guys, sobrang lakas talaga ng ulan kaya dito na lang ako matutulog, bukas na lang ako uuwi. So yun guys, diba? Grabe yung ulan kagabi guys, parang ayaw na talaga niyang huminto kagabi, di ba? Hanggang madaling araw, sige pa rin ang ulan, ang lakas ng ulan. Yun nga, dahil sa lakas ng ulan, hindi na ako nakauwi. Doon na lang ako natulog sa bahay ng lolo ko. Pauwi na tayo ng Valenzuela mga idol at i-review natin tong cellphone na nabili natin guys. So stay tuned lang mga idol. So tayo ngayon sa Diliman, Quezon City. Tingnan nyo guys yung nasa taas ko. Tingnan nyo guys. Diba guys? Kasi ito na yung Templo Central ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo kasi guys, yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nasa probinsya, Before ka maging INC, kailangan mong aralin yung 25 lessons. lalo na yung mga nasa iba't ibang parte ng mundo, iba't ibang bansa, ang templo na yan ay sa magazine lang nila nakikita. So napakapalad natin dahil nandito lang siya sa ating harapan guys. Actually sa likuran ko pala. Dinadaanan ko siya rito guys. Pinuputok na bahay ko. Tingnan po natin ng konti guys para makita naman ang mga member natin yan na Iglesia ni Cristo guys.
convert her religion. It's a big step. Sayang guys, hindi tayo makakapasok sa loob kasi makakapasok ka dyan kapag pagsamba ng Iglesia ni Cristo. So tulad kahapon, Miyerkules, may pagsamba dyan. Kahit mamaya may pagsamba dyan, karaniwang pagsamba dyan pagkagabi ay kung di 7:30, 7:45. Ganyan guys. Yung mga gustong ma-experience kung paano sumamba dyan sa Iglesia ni Cristo. Yung mga malapit dito sa sa Diliman, Quezon City, nakikita niyan, Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo. Welcome na welcome kayo dyan mga idol. May pagsamba rin dyan ng linggo. Siguro Sabado meron din. Hindi ko lang alam kung anong oras mga idol. Sobrang devoted ka na INC member. Yes po. After ng sobrang haba ng ulan sa magdamag, napakaliwalas ng panahon ngayon mga idol. Wala masyadong araw. Siyempre wala rin ulan. So, ang sarap mag-vlog mga idol. Kaya pala sa mga magalang nanonood sa akin, diba sabi ko, pumapasok ako ron sa nagtitinda kami ng pugo dyan sa yung palamig, diba? Itlog ng pugo, somay, sopaw. Naghanap na kami na bagong magtitinda kasi hindi nga ako makapag-full time. Kaya ngayon guys, panood nyo na ang pangit yung mukha palagi. Magpo-focus na tayo sa pag-vlog mga idol! So guys, ang Templo Sentral, diba? Alam ko ito ay paaralan sa mga nagbiministro. Hindi ko alam kung hanggang ngayon ay paaralan pa rin para sa mga nagbiministro. Malawak yan guys eh. Meron pa yung annex. Tsaka sa iba't ibang parte ng Pilipinas, sa iba't ibang panig ng mundo, mga probinsya, meron ng branch yan guys. Pag-aaral sa mga nagbiministro sa Iglesia ni Cristo. Nakapag-aaral ako dyan guys, 1 year. First year lang ako, hindi ako karapat-dapat kayo guys eh. So, may tungkulin ako actually guys, kaligin. Yan ang aking tungkulin sa church na to. Yung daan na yan ay papunta doon sa kanilang annex. Yan. Alam ko ito yun guys eh, papunta sa annex, sa paaralan ng mga nagbiministro, at alam ko may university rin dyan. Tama ba? Ewan ko sa'yo. Alam ko may university dyan guys eh, New Era University. Alam ko dyan din yan guys eh. Basta ganun. Kalimutan ko na eh. MRT ma'am, GMA. MRT ma'am, GMA. Tayo sa unahan. Ganyan naman yung panahon, di ba? Sobrang ganda ng panahon. Hindi katulad kahapon, walang hinto ang ulan. Boss, ito na po yung sakayan papunta monumento. Meron sila parang direct bro. Kasi Sana kanina may pinalakas sa doon. Kaya pa na kayo ito po, bilisan lang para malapit kayo, malayo pa sa dito. hindi tayo makababae doon. Alam mo na, abante tayo, abante. Dahil bumababa. Yun, okay. Abante muna tayo, abante muna! Guys, nagkamali ako ng binabaan, naliligaw ako. Ay, ako. Pumunta ko monumento eh. Ano na ba ito nakababaan ko? Ano ba? Hindi pa yata doon eh. Yung sinasabi ng konduktor kanina, hindi ko naintindihan eh. Nakita niyo na kung gano'n siya katanga. Palpak talaga mga idol. Bili tayo ng ano guys, candy.
Mentos nga, boss. Ay, bis ba? Tapos ah. Thank you. Wala ako ng pambayad. Thank you, boss. Nilibre na ako ng piso ni Idol. Ayan guys. Alam nyo ba, pag kayo nagugutom, ang first aid nyo pagka wala kayong mabili ng pagkain ay candy guys. First aid yan sa gutom para makaiwas sa ulcer, di ba? Ipilig mo ako. Hanapin ko pa kung saan yung sakayan papuntang monumento. So yun guys, pagka ikaw pala ay galing ng Diliman, Quezon City, pagdating mo ng Quezon Avenue, huwag ka munang bababa ng bus. Ang dinig ko ay carousel, tama ba? Ewan ko sa'yo. Doon daw ang sakayan papuntang monumento guys. Napaaga ako ng baba mga idol eh. Para matangya. Maganda rin naman yung naglalakad tayo para na-exercise yung ating katawan, di ba? Wag, puro ML. Baka may stroke kayo. Tamang laro lang mga idol. If anyone to see this video pala, I'm here in the Philippines, man. Come on, man. English, no. To all the people watching YouTubers, this is Senor Cuidados from the Philippines. And I'm here now in I don't know what is this place. Alam nyo kasi guys, lalo na sa mga kaibigan natin na mga taga-probinsya, pag kayo ay lumuwas ng Maynila at kayo ay pumunta sa mga main city ng Maynila, dito sa part ng Luzon, di ba? Dito sa mga malalapit na bayan sa Maynila, katulad ng Makati, yan. Pag kayo ay naglalakad sa mga main city na yan, hindi ko pa alam kung saan pa lugar yung iba eh. Pero yun nga, lalo sa mga tawiran guys, pag nandito kayo sa main city ng Luzon, lalo sa Maynila or sa Makati o sa iba't ibang lugar na malapit dito, ay mag-iingat kayo pag kayo tumatawid. Hindi totoo yan. Huwag kayo basta tawid ng tawid kasi pwede kayong ma-yellow walking, di ba? Huhulihin kayo ng mga nagbabantay. Maaari kayong pag-multay, di ba? Siguro sa una, warning pa lang. Sa bagay, warning na kayo, alam nyo na, di ba? Ba't ko pa sinasabi? Ano iniisip mo? Hindi. Hindi, para huwag kayong ma-warningan, di ba? Ako na nag-warning sa inyo. Huwag kayo basta-basta tatawid sa mga tawiran, sa mga main city dito sa Luzon guys. So guys, ay alam kung saan yung carousel. Parang ang layo naman guys. Naliligaw na talaga ako. Alam mo yung pagkatanga ito. Pero nandito yung kakambal ko mga idol oh. Hindi nagkakalayo yung mukha namin, di ba guys? Sige, hanapin natin kung saan yung carousel na yan. Ayan. Sobrang layo ng nilakad. Ganda pa raw dyan sa pababa yung carousel na yan. Kung medyo yung inyong kalusugan ay hindi na healthy, so siguraduhin nyo yung inyong bababaan. Kaya ko kaya pa naman.
ani ng buhay ko. Puro vlog na lang ang gagawin natin. Yan naman kasi ang gusto ng YouTube guys. Sa mga nagsisimulang mag-vlog, damihan yung upload guys. Hindi totoo yan. Oo, kailangan ng quality. Pero, siyempre kailangan din ng quantity kasi gusto ni YouTube ang sipag sa pag-upload. Siyempre, para na rin sa mga viewers mo, kailangan lagi kung merong bago. So, kung hindi kayo makapag-isip kung anong content, why not yung lifestyle, diba? Halimbawa, pumunta ka ng isang mall, bumili ka ng ballpen, i-vlog mo. Hindi, pero guys, si Kong TV nakita ko yan eh. Meron sa isang vlog na bumili lang yata siya ng ballpen nun eh. Nila-vlog pa niya. Kita niyo naman ngayon, di ba? Million na ang subscriber niya. Million na pala. So sipag lang talaga mga idol. Siyempre, isip din kayo ng magagandang content. Huwag niyo ako tutularan. Oh! Ano ba sa tingin nyo? Lahat ba ng content ko ano magaganda? Maaaring sa iba, yung iba pangit, yung iba naman maganda sa iba. So iba tayo ng pananaw sa mga napapanood natin, di ba mga idol? Tatanong ko na, kung nakikita ko na yung sinasabi ng carousel. Kasi natatandaan ko, yung binabaan ko kahapon ay merong ganun. Yung nakalagay na Seacrest Station. So ito na nga yun guys. Sa tingin ko ito na nga yun. Yan sa may bandang unala yan ay nandiyan na yung sakayan papuntang monumento. So guys, nakarating na ako rito sa tinuturo nila. Ang sinasabi pala nilang carousel ay sasakyan pala guys, hindi lugar. Ano ba yan? Hindi na ako sanay mag-commute mga idol. Medyo na ano kasi hindi ko dinala yung kotse ko guys eh. Hindi totoo. Kasi alam nyo naman guys eh, ayaw ko kasi mapuputikan yung kotse ko guys. Kapag umuulan hindi ako pwede mag-kotse kasi medyo maselan ako sa kotse guys eh, kaya nagko-commute lang ako. Hindi niya po magyan. Nakakita na ba kayo ng kotseng tipadyak? So guys yan, umuulan na. Actually ambon lang pala. May nakalagay na bus stop, doon po ang sakayan stair. So, mukhang ito na yung sinasabi nila na so guys yan, ito na, akyat tayo sa stair. So yun guys, dumaan tayo sa guardia, tapos ayan, ito pala ang carousel. Ito na ba yung carousel guys? Hindi, MRT to guys. MRT yan, di ang carousel. Kita nyo ba yun guys? Sexy guys ha. Oh, hindi ito maganda mga idol. Tingnan nyo naman. Wow! Hindi na to ambon guys, ulan na to guys. Medyo malakas na siya.
So yun guys, may bago ako natutunan ngayon. Ang bagong tawag na pala ngayon sa bus ay carousel. Nagtanong pa ako ay wala pala, nawala yung guardia, nakatakip. Tinanong ko siya kung ano po ba yung carousel, lugar po ba o sasakyan. Sabi niya, bus daw yun. So yun na pala ang bagong tawag sa bus ngayon, carousel. Ah, yun o. Nakasulat ay EDSA carousel. Bibilib mo ako. Alam mo na, ang sinasabing carousel ay tama, sasakyan nga, bus. Side sa carousel. Tayo guys. Fresh air. Parang kaya ko pwesto. Ito kasi medyo dulo. Diba? Tapos, lilipat tayo sa medyo unahan. Palipat-lipat. Wow. Ganyan ang buhay ko ngayon guys. Pa-ride-ride na lang. Sana all. So, ang pamasahe natin ay from Quezon Avenue to Monumento, 20 pesos pala. Kahapon, 25 pesos. So, ngayon pabalik, mas mura siya. Parehong aircon lang naman to, 20 pesos ang pabalik. So guys, naiintindihan ko na kung bakit tinatawag siyang carousel. Palagay ko itong Thailand guys, kasi diba bus siya, tapos siyempre nag-isip ako bakit nagkaroon ng tawag na carousel. So ayun, natakpan tayo guys. Okay, wait lang. So yun guys, kung mapapansin nyo, meron siyang pintuan dito sa kaliwa at meron din siyang pintuan dito sa kanan. So ito ay makabagong style ng bus, kaya tinawag siyang carousel or bus. Siguro yun ang ang tingin ko dito mga idol. Kasi nga mga idol, diba, sobrang tagal na panahon na hindi ako nagko-commute. Kaya nagiging ignorante na tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Carousel. So yun mga guys, nagbabaan na lahat ng tao. Nandun pa ako sa upuan, ayaw ko bumaba. Nandito na pala ako mga idol. Actually, ayan, bumaba na naman ako. Bumaba na naman ako nang hindi ko alam kung nasan ako. Pero siyempre, bumaba na lahat ng tao. At bababa na rin ako. Sige, hahanapin ko na kung nasan lugar na ako ngayon. Ayan, nakita ko na. Aakyat na naman tayo ng stairs. At hahanapin ko na rito yung sa ayan, papunta sa Valenzuela mga idol. So yun guys, nandito tayo sa monumento. Mukhang alam ko na kung saan ako pupunta mga idol. So yun guys, nagugutom na ako, no? Kakain tayo. Ulam natin ay tiyata ay pakbet. So umorder tayo ng halagang 20 pesos na pakbet at saka kanin. Siguro mga 12 pesos to. So budget meal to guys. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan bandang lugar to guys. Okay naman, masarap naman mga idol.
Nandito ako sa sa monumento, di ba? Ayun, nakita niyo naman kung saan anggulo ako kumain. Di ba magulo yung anggulo? Sabi niya magulo ka usap ka. So, andito ako sa monumento at nakita niyo na nga itong mall na ito, SM Mall. Tapos dun sa likuran nun ay may kinainan nga ako. Ang nakain ko ron guys, binayaran ko ay, sabi ko magkano yung gulay, sabi 30. Sabi ko pwede bang kalahati lang. Siyempre sa mga hindi naman masyadong marami ang pera, kailangan magtipid, diba? Pero lang diskarte guys. Kalahating ulam 20, 10 pisong kanin, so 30 pesos lang binayaran ko. Hindi ka tulad kahapon nung kumain ako sa Chowking, ang binayaran ko ay 89 pesos. Guys, may tugtog guys, baka makapiright tayo. Hindi ka tulad kahapon guys, di ba nasa Quezon City ako kahapon. Kung pumasok ako sa Chowking, ang binayaran ko doon ay budget meal pa rin pero nasa 89 pesos. Wala pang direksyon guys. So sulit naman kasi sa Chowking ay Chowking, pinopromote na kita. Baka naman. Kala mo sikat no? Okay, nung susunod nila sa akin ay ang laki nung chicken guys, hindi ko pa nga naubos. Tsaka medyo mahina lang naman kasi akong kumain. Okay naman. So yun lang ang pagkakaiba, di ba? 89 at saka 30 pesos. So malaking katipiran, di ba? Sa bagay, ano naman kasi yun fast food naman kasi yun. Pasensya na kayo kung bakit naman ganun. Binigyan lang ako ng lolo ko ng cellphone na pang vlog. Bumili lang ako noon pero ang haba na ng video natin. Yun na nga, sa mga simpleng ganun na kwento ko sa inyo matututo kayo na magtipid. Alam niyo kung bakit ko nasabi? Kasi hindi ko alam ano yun Wait lang. So yan, para makita nyo naman ang pagmumukha ko. Nakakasawa naman kasi kung puro lang, diba? Puro ganun lang ang video natin. Yung sinasabi ko kanina guys, sa mga simpleng kwento ko ng ganun, matututo kayo kung paano magtipid. Kasi dati hindi ko alam yun guys nung medyo teenager pa lang ako, wala pa ako masyadong alam sa buhay. Bibili ako sa mga kainan. Sasabihin ko, magkano? Ganito, ang isang order ng ulam ay 50, ganyan. 50 po isang order, gano'n, di ba? So, bibilin ko na yun. Hanggang sa nagtrabaho ako sa pabrika, may nakasama ako na isang kasamaan ko sa trabaho na nakakasabay kong kumain, matitid siya Kaya, pag order niya ng gano'n, sabi, umorder ako ng isang buo, di ba? Isang buong order. Siya naman, ang in-order niya ay kalahati lang. So, sabi ko, pwede pala yun, di ba? Siyempre, para makatipid, ginaya ko siya, pwede pala yun. Well, sa ibang tindahan kasi ayaw nila magpa-order ng kalahati. Pero meron naman na mababait, pumapayag. So yun, yung mga ganong kwento guys, matututo kayo sa akin kung paano magtipid. Bibilib mo ako. So guys, ito naman ang ituturo ko sa inyo. Nakikita niyo yung mga tumatawid na yan, di ba? Siyempre sa ibang vlog, katulad nila Ben Tulpo, di ba? Mapapanood niyo naman yung mga tungkol sa mga ganitong bagay. Sa mga bagong sibol, yung mga next generation o yung mga taga-probinsya na bagong salta lang rito sa Maynila. Ayan guys, pag kayo may daladalang cellphone or wallet o ano man na mahalaga sa medyo maingay guys, lalayo lang tayo ng konti Pag kayo ay pupunta sa mga ganitong lugar, yung mga main city ng Maynila or mga kalapit na bayan nito, lalong-lalo sa Divisoria guys, sa Cubao, yan, mga ganyan. Yan, iingatan niyo yung mga gamit niyo. Example niyan yung yung girlfriend ko dati, naglalakad kami dalawa.
Siyempre, alam mo naman, di ba? Magjowa, sweet na sweet, dahan-dahan lang ang lakad, magka-holding hands, di ba? Di ba? Pagtaba niya dun sa cellphone niya na nakalagay sa pantalon niya, wala na. Naglalakad lang kami nun guys, araw na araw. Nawala yung cellphone niya, di ba? Yan naman ang karamihan ko, pero paalala lang, di ba guys? Yan, tulad yan, di ba? Mga tumatawid, di ba? Ayun, ingat-ingat lang mga idol. So guys, ayun, di ba? Nasa monumento tayo. Isang ano na lang, akyat na lang ng footbridge. At makakarating na ako sa sakayan, papuntang Valenzuela. Isang footbridge, isang exercise na lang tayo. Akit na naman tayo ng stairs. Yung binili kong cellphone kahapon ay yun ang ginagamit ko ngayon. Pero magkakaroon pa rin tayo ng ano dito, review pa rin. Kung ano-ano ang iba't ibang settings ng camera nito. Meron siyang pang movie, meron pang stability. So pag nag-review tayo ito idol, kasi yun na nga, ito lang ang inaasahan natin na magagamit natin sa pagbablog. Yung binigay ng lolo ko na nabili kong cellphone guys. So yun guys, sakay na tayo papuntang Valenzuela mga idol. So yun guys, ayan. Kita nyo naman guys. Nasa ano na naman ako. Tinatawag kong dagat. At home na naman ako mga idol. Ayan, siguro may 3 linggo na yung bahan na yan, di na umaalis kasi tuloy-tuloy nga ang pag-ulan. Lalo na kagabi, di ba? So yun guys, papahinga lang tayo ng 1 oras tapos gagala na naman tayo. Bibili tayo ng SIM card para sa cellphone na to. So, mamaya. For day 2, action! So guys, day 2 na tayo na pag re-review natin sa Poco M5s by Xiaomi. Tingin nga, ang tagal mo eh. Pero may nabot pa ng day 2, di ba? At para sa inyong kaalaman, unang-unang video ko pa lang ngayong day 2. Jackpot ka agad guys. Nakatapak agad ako ng tae ng aso. Ano? Swerte guys! Unang video pa lang to. Naka-jackpot ka agad ako. So, kahapon kasi guys, di ba sabi ko sa inyo pagdating ko ng bahay ay sabi ko, gagala pa rin tayo mamaya, papahingan ako ng 1 oras. Kaso, ang nangyari guys, pumunta ako sa bahay ng mama ko, pinakita ko muna sa kanila yung nabili ko ang cellphone. Tapos, tama-tama na nakasalpak sa sa cellphone niya yung memory card ko na ginagamit ko dun sa dati kong ginagamit na cellphone na pang-vlog. Ayun, pinasa ko na lahat ng mga videos doon sa memory card, sa SD card dito sa bagong cellphone na gamit natin ngayon. Tapos biglang lumakas ng sobrang lakas na naman yung ulan, kaya hindi na ako nakaalis kahapon. So kaya ngayon pa lang tayo magpapatuloy. So ang gagawin natin ngayong araw na to ay bibilan na natin ang SIM card itong cellphone na to. Tapos at the same time, habang maganda ang panahon ay i-review na natin ang camera. Guys, tingnan nyo to Alam nyo ba guys kung ano to? Ewan ko sa'yo. Ito ay Champurrado guys. Ngayon ko lang nalaman na pwede rin pala yung ganitong kulay sa Champurrado, di ba? Tingnan natin mga idol.
Para siyang may ano. May mani ba to, te? Parang, ano ko lang, basta parang nalalasay mo yung mani. Ganda. Bakit ba, bakit kulay violet? Siyempre, ube. Ube flavor. Meron siyang ube flavor. Meron din kayong champuradong brown. Minsan. Pero mas hinahanap kasi ng tao. Okay. Mas Mas mabili yung madala siya yung mas mabili yung violet. So ito ano naman to? yan, hindi na pang bili-bili. So yun guys, diba, kakaiba yung kulay. Pag gusto nyo pumasyal dito, makatingin nito. Anong lugar to? Hindi pa dyan naman to? Oo, kumagya. Yan guys, Ubando, San Pascual, Quebradilla. San Pascual, Ubando, Bulacan. San Pascual, Ubando, Bulacan. Dito lang sa bandang kaliwa. Tapos yung matikman ang champuradong kulay violet. Kasi lang kayo dito mga idol, makikita siya rito sa kalsada mga idol. Yan yung papuntang Valenzuela. Ito yung papuntang Baco, Bulacan. Ayan sila guys, sa bandang ito yung kanilang tindahan sa bandang kaliwa. Diba? Meron silang ano bang tawag yan? Lumpia. Yan. Alam nyo ba guys, ang bait ni Idol kasi ayaw na niya pabayaran sa akin pero siyempre nakakaya kaya binayaran ko. Thank you so much Idol makakabawi rin ako sa iyo. So yun guys, pauwi na tayo ngayon at ito guys, naglalakad ako ngayon pauwi. Ito ay mula Ubando hanggang Valenzuela guys. Naplatan kasi ako guys. Ayan yun. So lakad tayo. I-review ko sana yung camera nitong cellphone kanina kaso dumaan ako dun sa tita ko kaya ayun, bumili na lang tayo ng SIM card. Wala na tayong oras para pag-review. Pero ito, na-testing natin siya kung ano ang kanyang kakayahan sa gabi, di ba? Nakikita niyo pa naman ako, di ba? Ibig sabihin, pwede rin siyang ipang-vlog sa gabi. Kitang-kita niyo ako, di ba? Kasi may ibang cellphone, lalo na yung ginagamit ko dati. Pag nag-vlog ako sa gabi, halos di mo makita ang aking mukha. Pero ito meron siyang ilaw. So yun guys, ba? Lakad-lakad lang. For the record lang mga idol, itong araw na to ay naglakad ako mula Ubando hanggang Valenzuela. Sa tingin ko ito ay mga 3 kilometers mga idol. So hindi naman sobrang kalayuan. Kakaibang experience na naman mga idol. Ang layo ng ating nilakad, alang-alang sa ating pagbablog mga idol. So yun guys, di ba? Ang layo na nilakad ko, baha po. Ba ganito ang buhay? No, 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 no. Guys, iga to.
Ano bang tawag dyan guys? Igat o igad? Igad yata, di ba? Baka kasi rito sa dadaanan natin mga idol. 1 kilometro na lang. Lapit na ako makauwi. So yun guys, sa wakas, awa ng Diyos at nakarating tayo ng mapayapa dito sa bahay. Bukas na natin i-review yung ating camera mga idol. So guys, ayan, dahil palpak yung pagkaka-record natin, magbo-voice over na lang tayo guys. So dito ay hahanapin natin yung camera mga idol. So dito guys ay re-reviewin na natin yung camera niya, di ba? Na magagamit natin sa pagbablog natin mga idol. Ito ang pag-setup ng camera, no? Click nyo yung bandang kanan sa itaas guys. Tapos makikita natin yung 4 na settings ng camera mga idol. Tapos guys, ang re-reviewin natin dito ay yung 2, 3, and 4 lang kasi yung number 1 tingin ko hindi na masyadong necessary yun guys. So guys, unahin natin itong 180 pixel 30 fps at ito ang tinatawag na stability. Sinabing may stability with stability, yan yung kahit tumatakbo ka ay hindi masyadong magalaw ang camera. At ito ang problema ng mga nagsisimula sa pagbablog. Katulad ko guys. Kasi nung bago pa lang ako nagbablog guys, ganyan nga yung aking camera. Hindi ako aware sa stability. At saka yung cellphone na gamit ko noon ay walang stability guys. So guys, papakita ko sa inyo kung anong itsura nito kapag nagbibideo tayo guys. De-demo natin ang mga idol. So guys, ganito ang magiging itsura ng video mo kapag ang setup ng camera mo ay yung may stability guys. So diba guys, kitang-kita nyo naman, kahit tumatakbo ko ay hindi masyadong magalaw yung camera mga idol, diba? So ulit guys, ito yung ating ginamit na setup ng camera. 180 pixel, 30 fps. Ito yung merong stability guys. So guys, ito yung susunod na setup ng camera natin, no? 180 pixel, 60 fps. Ito yung sinasabi nila na smooth ang camera. So magandang gamitin tong guys kung ikaw ay hindi naman gumagalaw. So ito magandang gamitin mga idol. So ito ang itsura ng video guys kapag ginamit mo ang settings na ito sa iyong camera mga idol. So kung napansin niyo guys, medyo magalaw yung video, 'di ba? Medyo masakit sa mata, 'di ba mga idol? At para sa huling settings natin guys, ito 'yun, 'di ba? ...4K pixel, 30 fps. Ito yung pinaka-smooth na camera natin mga idol. So ito yung pinaka-smooth na camera natin guys. Kaya lang ganito ang mangyayari kapag tumakbo tayo mga idol. So maganda ang setup ng camera na ito guys kapag hindi ka naman masyadong gumagalaw. Ayun. Actually siguro totally hindi ka gumagalaw. So guys, ipapaliwanag ko sa inyo isa pang settings ng camera ng cellphone nito ay yung tinatawag nating i-click ulit natin yung kanan sa bandang itaas, ito.
Tapos, doon tayo sa stability. Tapos, makikita natin ang bandang gitna sa pangalawa. May nakalagay dito na movie frame. Ito guys. So, ayan. Diba? Yan tinatawag na movie frame. Papakita ko sa inyo yung example guys. So guys, baka malito kayo kasi napansin ko patayo yung example ko ng movie frame. So ihihiga nyo lang yun guys. Ganito gagawin natin. So movie frame. Yan, di ba? Movie frame. Tapos kinlik ko lang yung screen niya para mawala yung mga outline ba ang tawag doon. Ayan o. Ganyan. Ihiga nyo lang siya tapos ayan na. Diba? So guys, dito, diba sabi ko, ihiga nyo lang siya. Pero nakatayo pa rin siya. Sa tingin ko kaya nakatayo pa rin to kasi gumagamit ako ng screen recorder. So ganito ang itsura kapag nakahiga na siya guys. Ayan guys, di ba? Kasi pag sinisetup ko yung yung camera, di ba? May pipindutin ka, nakatayo siya para nakikita ko yung mga pipindutin ko. Ngayon pag napindot mo na yung movie screen, so lalabas na yung camera, di ba? Pwede mo na siyang ihiga kaya magiging ganyan siya. Pahiga, hindi patayo. Kasi siyempre, gagawa nga tayo ng pelikula, 'di ba? So, alam nga naman nakatayo, 'di ba? Ewan ko sa'yo. Diba? Siyempre, pahiga yan. So, ganyan guys. Lagyan mo lang ng tugtog yan. Mukhang pelikula na yan. Try natin Diba guys, natouch ba kayo? Naging pelikula, So guys, pagdating naman sa ating isa sa pinaka-importante pag nagbablog ka ay yung storage, diba? So hanapin natin yung settings. Tapos, so guys, ayan ang nakalagay, diba? Device name, Poco M5s. May version. At hindi ko makita dito kung nasaan yung storage. Pero, nung binili ko to ay nakita ko siya guys. Ang nakalagay ay 8GB yung RAM niya. At tapos yung kanyang internal storage is 256GB. So, malaki siya guys, diba? Na importante sa mga vloggers kasi yan talaga ang problema kapag kulang ng storage. Hindi ka makapag-edit, hindi ka makapag-video. Yung mga apps na kailangan mo, hindi mo mailalagay. So yun lang guys, hindi ko naman pala siya maipapakita dito dahil hindi ko siya mahanap. Pero nung binili ko to guys, nakita ko yun Siguro dahil naggalaw na siya, nagbago na yung ayun lang na pinapakita niya yung 7.6GB occupied. Kasi nga na ayan nagamit ko na siya, so nagbago na yung kanyang yung ipinapakita niya. Pero yun nga,
8GB yung RAM niya, tapos 256 internal storage guys. Ito yung nabili ko na cellphone. Oppo M5s by Xiaomi. Smooth naman siya guys. Alam nyo guys, ang maganda rito sa Poco M5s ay mas manipis, mas magaan siya, at meron din siyang dual speakers guys. Protected din siya guys ng Gorilla Glass 3. Ang sakit guys, pinagkagat ako ng langgam. Ang lalaki.